palaban, palagan, di na para pagyabang, basagan na muka, yoko ako lugi dyan. Di na para palagan yung mga taong nagyabang. Sayang lang ang aking oras kung diyan ko ilalaan. Gagawa na lang. Yo! Kumusta mga pare? Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. Number 1 male podcast sa Pilipinas. Alam mo, sa mga fan namin dyan at sa Anti-Support family na members na ngayon, no? Shoutout sa mga nag-membership sa amin sa YouTube, no? Gawin yung parang, yung iba, ganito ginagawa nila sa Anti-Support pre. Parang ginagawa nilang pang review, alam mo ba yun? Para ano ba tawag doon? Refresher. Para hindi bumalik sa pagiging malambot at Yeah. support. Yeah. Ginagawa nila, so minsan kahit alam na nila yung sasabihin namin, pinapanood pa rin nila para lang tumambay, makinig, refresher, para hindi maloko ng mga hoe, di ba? Meron nga pre mga papapansin mo sa YouTube, mga self-improvement videos ng mga 5 years na nakalipas. Nakikita mo yung mga nagko-comment pa rin after 5 years or 5 years yung video, 5 years ago na yung video. May kita ko mga 1 day ago nagko-comment pa rin, this video helps me. Kasi yung self-improvement hindi talaga siya nawawala pre. Hindi. Hindi talaga. Tsaka yun nga, self-improvement, yung mga mindset na to remind us kung ano ba talaga yung mali at tamang gawin ng isang lalaki. Hindi nalalaos yun. Classic, kumbaga. Classic itong mga ganito. Tapos may mga bagong batang sibol na natututo. So isa daw General ng Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka, hari ako na underground hip-hop scene. Josh on point para sa lahat ng social media kung gusto mag-amoy bad boy na may class. Available mga perfumes natin sa TikTok shop. And also, kung lalaki ka, sports ka, bro. 8 assets sa YouTube, TikTok, saka sa Facebook. Yes. LV Trading sa Better Living. Pwede kayo magpadala ng inyong mga pang-shipping. Para sa mga seller ng nag-ride. Shopee at Lazada. LV Trading, President Ab, Stick and Dappers, pagupit kayo dyan, Central Square. At meron tayo dito, don't be a money slave mula kay paring John Mark. Bilhin nyo na yung clothing niya. Suit natin yun. Instagram. Ano to? Ayun, oh. Anong large to, di ba? Large. Pakita mo likod, Large. par. Oh, yan, oh. Ano? Oh. Boom! Galing kay paring John Mark yan. Maraming salamat. Ito yung sa akin, no, pang-content ko sa susunod na araw. Yan. Salamat, John Mark. So may mga kayo dyan, gusto ninyong i-promote, may mga business kayo dyan, mga small business ninyo na gusto ninyong i-promote, grab nyo na yan. No? Kontakin nyo kami sa Facebook namin, padala nyo rito. Padala nyo dito. Habang libre pa, pre. Hindi na kami nagsisingil. Gusto lang din namin makatulong, +1 lang din. Diba? So, Food trip. Kung may resto kayo, dayuhin namin yan. Food trip. Business yung damit, kung ano man. Wag lang pabango kasi meron na ang kaibigan Kalaban ko na, noon. pre. Oh, Kalaban. Hindi pwede. Bawal. kalaban. So yun, kami kasi tumutulong kami at gusto namin tumulong sa mga bagong nagbabaka sakali. Nabakasakali. Naglalagay ng bago sa sarili nila. Gaya nga netong nakita ko sa Facebook na isang baguhan pare na nagtatry na mag-gym para may pagbabago. Nakita nyo ba yun? Oo, nabalitaan ko yan. Na-content ni Angry Doc yun. Yung nag-hand drop daw siya, tapos sinitad. Tanga rin to Hand drop, tapos mali daw yung form. Tama ba? Or may certain workout na nag-hand drop siya na dapat, hindi naman daw dapat nag-hand drop. Kumbaga, bilang ikaw na matagal na sa gym, naamoy niya kaagad na beginner to. Naamoy niya na beginner, tapos nakita niya hindi hand drop handcuff, parang handcuff ata siya. Hindi siya hand drop, yung yung pang pull exercise na nilalagay mo sa kamay mo. Support. Support, parang handcuff ata tawag. Kasi parang handcuff talaga siya, yung sa police. Pero yun, strap yun. Anong balita? Natanggal na siya, di ba? Ang pangit naman kasi ng pagka-point out. Hindi naman constructive criticism. Tapos doing na coach pa. Coach pa ng gym yun na dapat ikaw nga coach ka, naintindihan mo yun. Dapat nga, yes, basa mo na dapat na beginner yun. Anong point ng pag-post pa ng ganun? Nag-status, no? Usually nga, nagpapaturo sa'yo, beginner. Oo. Potential customer mo yun.
dapat naintindihan mo kung saan nanggagaling ang beginner kasi kaya ka may trabaho dahil sa beginner. Bakit? Yung iba ba, ako katulad ni Monching na sanay na mag-gym, kukunin ka pa ba? Oo. Hindi na eh. Beginner Tama. nga dapat ang customer mo tapos inilait mo pa. Sa beginner dapat yung pera ng instructor, no? Oo. Dapat nga imbis na ang pangit nung approach mo eh. Parang ayaw mo atang kumita eh. Or siguro, pagiging totoo lang, ang inaano niya, gusto niyang tumagos sa social media by being, Asshole. by being an asshole. Mali. Pero mali no? Coach ka eh. Kung di ka coach, kung ano ka lang, kung pwede yun nakikita kong possible na, yun nga, publicity nga. Kung hindi ka coach, walang butas sa'yo eh. Eh, may coach ka eh. Butas yun. Ang dami, no? Tadtad ng butas to. Parang, ang pangit na tira, kumbaga. Mm. Parang, wala ka nang iisipin, matik, mali talaga eh. Mali. Hindi siya sisilipin as, gustong mag-content. Putang ina, coach ka pala eh. Oo, gusto niyang tumagos sa social media. Gago, nakaladkad yung pagiging coach mo dyan sa ginawa mong yan. At Totoo. Wala nang gusto magpaturo sa'yo, halata pang tanga ka. Kasi ang gagawin mo lang naman, nakita mo na beginner yung tao, lapitan mo, kausapin mo na maayos. Ano nga ako nag-iisip ka nga, sana binidyohan mo na lang, binidyohan mo. Tapos alam mo yung may caption doon, nakita ko kasi siya na Yan. mukhang nagsisimula pa lang. So, nilapitan ko siya, kinausap ko na maayos at tinuruan ko. kung content lang ang pag-uusapan, Oo. gusto mong tumagos, tagos ka doon, pre. Oh, dahil bilang coach, libre ko siyang tinuruan. Lagyan mo na lang ganung content, yung may sa voice over ka na lang. Nakita ko siya na mali yung form, so nilapitan ko na lang. Tinama ko yung form niya. Hindi ko na siya siningil. Gusto ko lang matama dahil coach tayo, gusto natin matuto. Pasok! Hindi, gunggong. Tapos ngayon, ang latest pa na balita, tinanggal na siya dun sa pinagtatrabaho Tama lang niya. yun. Kasi idadamay niya pa yung gym na pinag-ano niya. Tangina mo, ang yabang-yabang mo. Bodybuilder coach to, di ba? Tangina, baka marami pang kargador na mas malakas magbuhat sa'yo eh. Yari ka. Yabang-yabang mo, puta. Tapatan kita na kargador na papanisin ka sa buhatan. Sinasabi ko talaga sa'yo. Yari ka na naman. Tapos yung protein Skyflex saka Cobra. Oo, di ba? Papanisin yung muscle niyang gano'n. Ito, hindi babatay. Mamamain ko tong coach na to. Halatang bata ka pa, boy eh. Kulang pa sa hampas sa mukha to, kaya ganito to. Alam mo kung totoong ano ka na, pag, alambawa, coach, bodybuilder na may pinagdaanan na, alam mo yung ingat mo sa mga galaw mo. At saka iba na dapat ang galaw mo pag coach ka. Iba yung galaw mo pag coach ka. Kaya sinasabi sa akin minsan tawag sa akin sa social media, Coach Josh. Hindi ko tinatawag, sinasabi ko talaga, pre, hindi ako coach. Oo. Nag-a-advise lang ako sa'yo kasi hindi kita tuturing na estudyante ko eh. Babastusin talaga kita eh. Di ba? Sasabihin ko talaga sa yung totoo, hindi kita isusugarcoat. Brutal honesty. Ang coach, pwede magsusugarcoat talaga sa iyo yan kasi syempre, coach nga siya eh. Ako hindi kita ko. Kaya ayokong tawagin akong coach eh. Ayoko. Kasi talagang kukupaling kita pag pangit ugali mo, pangit talaga. Hindi nga niya pwede gawin yun dahil pala siya, coach pala siya sa gym mismo. Di ba? Tanga eh. Hindi mali yung galaw mo, pre. Tama yun na tinanggal ka. Kasi, yun nga, kakalad ka rin mo pa sa pagkalugi yung gym. Tapos, hindi ka naman malakas. Walang malakas. Successful na bodybuilder ang aasta ng ganyan. Meron, naka-steroids. Magsasalita ng ganon, magpo-post. Hindi. Kahit naka-steroids. Yung mga naka-steroids. Sino ba yun? Merong sikat na pre? Influencer. Nag-steroids na mayabang? Hindi. Sino yan? Na nag-steroids nga siya pero sobrang chill niya pa rin, pre. Sino yun? Si Samuel? Si Sam Sulek. Sulik. Di ba? Nakita mo kung gaano ka-rational nung tao. Tingin ko mas matanda pa ako kay Sam Sulek eh. Nakita mo yung batang yun. Sabihin kong bata kasi matanda ako sa Ang kanya. daming iniinom na gamot nun, no? Yun na nga. Basta nakakatay Kasi nun. steroid naman siya, hindi naman niya inaayawan eh. Hindi niya dinedeny. Hindi niya deny. Steroid talaga Tsaka siya. kita kasi sa kutis niya eh. Mm. Ino-own niya talaga. Tsaka chill na tao lang yun. Chill. Hindi mamamahiya. Hindi mamay. Wala ka sa kalingkingan ni Sam Sulek pero hindi niya ginawa yung ganyan. At tagos na tagos sa yun. Sa bodybuilding, pre. Oo. Ako,
mababatingin ko sa mga taong tumatawa sa mga beginner. Yun. May mga sila tol, may mga problema sila sa loob. Ano sa Hindi tingin ba? mo yun? May mga insecurities pa yan sila sa loob eh. Dapat di ka coach. Tang yan. Ba't nag-coach yan? And mostly sa mga ganun tao, mababa yung intelligence eh. Talaga. Yung tumatawa sa beginner. Sarap kaya tulungan ng beginner. Oo. Pre, ganito yan Tapos eh. sumasahod ka pa. Imbis na natutuwa ka pre, kasi yung kalaro mo kumbaga ay dumadami, nakakalungkot kaya na kung ano man yung field mo, mag-isa ka lang dun. So para dumami kayo dun, makikisama ka ng maayos. Ngayon, pag nakakita ka ng entry level at papahiyain mo, pagtatawanan mo, ulul, sinisira mo yung industry na nagpapakain sa'yo. Tama. Di ba? Tama. Wala. Huwag ka mayabang. Panis ka sa mga kargador. Tingnan mo nga parang hindi talaga siya bagay mag-coach eh. Di ba usually pag-coach, galing ka talaga sa baba niyan. Kumbaga expert ka rin siya, kaya ka nga nag-coach eh. Yeah. Di ba? Napagdaanan mo lahat ng hardship. So, meaning, napagdaanan mo rin yung pagiging beginner. Di ba? Oo, tama. Bakit hindi mo naintindihan yung ganun? Dapat nga, pag-coach ka, iyan, ako para sa akin pag-coach ka, dapat stoic ka eh. Alam mo na eh. Well, in your field. Di ba? Sa bodybuilding, kailangan stoic ka rin. Hindi ka na nagre-react sa mga kung anong mga issue. Because alam mo na yan, coach ka eh. Alam mo yan. Kaso hindi eh. Supot eh. Maraming ganyan eh. Coach pero supot eh. Tama. Manyakis pa. Pinagsasamantalahan yung babae nilang kliyente. Oo, madaming ganyan. Masingit ko lang yung topic na yan, Maraming mga coach na nakakasibak ng kliyente. Talaga. Oh, pare, legit. Kaya nga hindi ako marami parang ako nga sa akin eh. Marami akong mga tropang coaches na nakascore. Hindi naman dahil pinapflirt nila ito ng pero kasi nakaka-touch sila eh. Nakakahawak sila. Pag-usapan natin yan, pre. Ako never ko talagang papayagan na may lalaking coach yung babae ko. Siguro kung babae, okay lang. Oo, pag babae sa babae, walang problema. Nakikita mo yung Pilates siya daw, Pilates. nakikita mo yung sikat na okay siya. Okay yung bodybuilder coach na yun Influencer din yung babae eh. Nakailang content na rin sila. So, yung halimbawang yun, hindi ka agree doon. Kung halimbawa, girlfriend mo yung babae. Ano ba ginagawa? Wala namang boyfriend yung lalaki. Ay, yung babae. Wala bang meron ako nakita, pre. Meron siya. Well, kung meron nun, supot yun. Yun nga. Pero ako hindi ako papayag. Pag tinignan mo yung tsura, pre, yun din ang vibe ko. Sabi ko, siguro potso to. Kahit gym lang yan, kahit nagpapaganda ng katawan babae, hindi ako papayag na hawakan siya ng Kasi yung biology yun eh, di ba? Yeah. No disrespect dun sa coach na yun. Okay naman siya. Maayos din mga post niya. Pero may nakikita nga akong post niya na parang sinasabi niya na hindi daw porket nagji-gym, hindi daw porket estudyante niya babae, may nangyari na, okay, good. Tama naman talaga yun. Approve ako sa'yo bilang coach na ganyan yung mindset mo. But, iba kasi yung perspective mo as coach, iba yung perspective mo as ka-relationship ko yung babae. Magkaiba tayo. Yung, alam mo, yung... Kahit wala ka mang plano, ako ang niyan, protective ako sa babae ko, hindi ko pa rin pagtuturuin sa'yo. Tsaka doon na lang sa part 2 lang, hindi ko gusto na hawakan ng ibang lalaki yung babae ko. Oo, di ba? Paano mo You can call me insecure all you want. Insecure, isip bata, immature, bato nyo lahat. Ayokong nakahawakan ng ibang lalaki babae ko. Hindi insecurity yun para sa akin, pre. Instinct mo yun, lalaki, na kung ano ang sa'yo. Protective ka lang eh. Diba? Kumbaga parang sa kayamanan mo, hindi ka nga rin willing na pumasok ang ibang tao dun eh. Tama. Diba? Nang random eh. Ganun din sa babae ko. Hindi pwedeng mahawak-hawakan mo yung bewang niya. Puta, alam mo ba kung anong diskarte ginawa ko dyan? Bago ko nahawakan yung bewang puwet osus niyan? Diba? Katakot-takot na diskarte ginawa ko dyan. Tapos mahawakan lang ng kung sino-sino lang na walang effort na ginawa. Ako rin pre, honest rin sa akin, hindi, parehas tayo, hindi ko rin ma-imagine kung paano ko, halimbawa nakatingin naman ganyan. Tapos hinahawa-kawa. Hindi talaga. Kasi nakita ko rin kung paano hawakan ng ibang coach yung although, kailangan talaga. Kailangan, para kasi matuwid yung ibang form. Pero ako nga lang, in my own, kahit sabihin nyo insecure or kung ano mang yung gusto nyong itawag, di ko trip na hawak-hawakan siya ng ganun sa balakang. Kasi gaganunin eh. Hawakan sa balakang, alalayan, isa pipindot-pindutin yung banda dito para ma-down niya.
sa legs, minsan i-stretching po pag ano, nahawakan yung dito. Basta maraming mga part na ayoko nahawakan ng babae ko, pre. Alam mo, kung maglalalim tayo dyan, Siguro hanggang high five lang. Hindi rin. Ayoko. ba't yung high five? Oh. High five? Sus, doon nag-uumpisa yun. High five na pupunta sa 5 hours. Kasi pre, Pero tinan mo, yun yung sa akin na parang yun na yun, sagad na yun. Hanggang alam mo, doon pre, lang. kung maglalalim tayo dyan, matotolerate mo naman talaga kung maglalalim. Pero bakit pa tayo maglalalim? Bakit pa natin pahihirapan yung sarili natin? Bakit pa natin pakokomplikahin yung mga bagay? Di ba? Na simple lang na huwag na lang. Oh, yun nga. Mamamatay ba kayo pag ano? Mamamatay ba kayo pag hindi nyo ginawa yan? Insecure ka. Immature ka, itaas it. Wala, hindi ka lang kasi marunong eh. Pag babae Doon ka sa talaga... gusto namin ganun, di ba? Doon ka sa ibang lalaki, di ba? Gusto. Ayaw nga namin ng ganun eh. Oh, kasi alimbawa dun sa coach na lalaki na yun, maganda kasi sa branding niya yun eh. No, Maganda alin, na tol? sabihin niya na professional ako, walang nangyayaring masama yan. Good, talaga nasa iyong pabor. Pero yung boyfriend ng babae, wala sa kanya yung pabor. Pero malamang nun, ang setup nun kasi, walang boses yung lalaki sa relationship nila. Wala talaga. Oo. Kasi kasi kailangan gawin ng babae yung ganung extrang maraming buhat pa tol, mag-jogging lang yan, okay na yan. Oo. Yeah. Totoo. Sabi Tsaka ko, ang dami-daming babaeng coach, pre. Ayun na nga. Wag naman na tayo wag na tayo maglokohan. Marami ring babaeng coach. Ayun na Bakit nga. hindi dun sa babaeng coach? Diba? In terms of biology, mas makaka-relate ka dun. Oo, flexibility. Mas makaka-relate ka dun kasi kung sexy yung babaeng coach, hindi ba dapat kung ano yung ginagawa niya, yun na lang din ang gawin mo? Yeah. May evidence eh. Pag lalaki, kaya mo bang pag ganunin yung katawan mo? Iba eh, magkaiba eh. So mas para sa akin, mas nakaka-relate nga na babaeng coach ang kaunin mo. Mas, unang-una, mas abot kaya mo yung kaya niyang gawin. Make sense, kumbaga. Eto Babae nga. ka eh. Kaya nga the best, nag-gym ka. Ikaw na lang. Yun. Ikaw Yan. na lang, calisthenics mo sa bahay, Yun, di ba? Or exactly. mag-jogging kayo. Kasi ikaw naman ba't papakotsin mo pa yung babae mo? Ibig sabihin, wala, di ba? Ba't kasi hindi mo inaaral yung simpleng gym, Yeah. simpleng form? Alam mo yun? Ikaw na lang para pag hinawa ka mo, di ba? Di katawan ng girlfriend mo, di ba? Ganun. O yun ang isang tip natin sa mga kalalaki yan. Kung susupot-supot ka kasi hindi ka nag-gym, well, pupunta talaga dun yung babae, magpapacoach talaga sa lalaki. Kaya, punta ka na lang din sa gym. Ikaw na lang magturo. Ang daming Tama, mga tama. YouTube dyan eh. Oo. Yun, so, nawala ako. Di ba maalala ko lang yung sinabi nung isang sa TikTok na yung mga gym rat daw walang face card. So pa yan. Bading Agree no? ba kayo doon? Wala nga akong pakialam sa Hindi siya nagme-make sense. Oo, Anong connect ng face card sa pag sa gym? Hindi, wala naman tayo sa beauty pageant. Nasa tayo eh, nasa exercise fitness tayo. Bakit hanapan mo ng face card? Speaking of face card, kayo ba nung bata kayo marami nagagwapuhan sa inyo? Ako, nung bata ako tol, hindi mo sa pag-ano, marami nagagwapuhan sa akin nung bata eh. Nung bata talaga, 8 years old 7. Kasi maputi ako, singkit, ganyan. Ako, hindi ako maputi. Pero, singkit, tapos din yung ilong ko. Ganun. So, marami talaga nagwagwapuhan sa akin nung bata ako. Naalala ko tuloy, sinabi mo yung ilong. Yung may nag-comment, yung parang ibon daw. Puffin bird daw. Puffin? Ngayon ko lang narinig yun. Kakakita ko Ay, rin. nagpa-pop yung bird, mga ganun. Nagpa-popping bird. So ako bata, marami talaga nagwagwapuhan sa akin. Pero kahit nung mga panahon na yun, Yay! May magagalit na naman sa comment section na yun. totoo eh. Pogi? Wala akong 8 asset face card. ano magagawa natin totoo, nangyari sa akin. Kung di naman nangyari, hindi ko naman sasabihin eh. Wala akong magagawa, kaya nga, ito rin yung lesson na mabibigay ko sa inyo. Maging proud kayo sa naging buhay nyo. Maging proud kayo sa nagiging process ng buhay nyo. Kasi yan yung kinaiinggitan nila. So, ano nga nangyari? Nagagwapuhan sa'yo? Ano ba gusto mong paiwatig? Hindi, ang sa akin nun, kahit nung bata ako, nagagapuhan ako sa... nagagapuhan. Laantok na. Nagagapuhan daw siya sa sarili niya. Nagagapuhan sila sa akin, pero meron na akong value nun na bilang lalaki,
hindi ko namang goal lang maging mati ni idol, titilian ng mga babae na, pogi, yung ganun. Kahit nakikita ko na yung mga artistang lalaki dati na sikat at masasabi mo talaga na ang qualities ng mukha niya ay gwapo, hindi ko wala sa isip ko na ito ang gusto kong direksyon. Hindi, ang direksyon talaga na nasa utak ko, hindi ko iintindihin kung anong itsura ko. Ang gusto ko, nakaka-execute ako ng matalim na may angas, may lupit. Yun ang yun ang iniisip kong direksyon nun. Yeah. Kaya vanity, hindi. Ang idol ko nga dati, hindi naman mga artista talaga. Diba? Anime na nga idol ko dati nung bata ako. Anong anime yan? Sakuragi, sila Goku. Gusto ko maging ganun ako kalakas eh. Gusto ko nga maging Superman eh. Ay, Superman. Super Saiyan eh. Ako si Vegeta. O, di ba? Idol ko pa si Vegeta. Hindi ko gusto maging pogi sa mata ng tao. Gusto ko maging malakas. Yun, basically. Maging malakas. Kasi kahit pa lang nung bata ako, Mati ni idol ka nun. pwede na akong mati ni idol nun dahil ang dami na nagagwapuhan sa akin. Sa school? Sa school, pati teacher, gano'n. Ang gwapo ni, Feeling ko nga, alam mo, kahit bata pa lang ako nun, feeling ko nga yung teacher ko, nagkakagusto sa akin eh. Oh, shit. Oo, gano'n. Nag-iinit na yung mga haters ni Ait Asset. Madami sa Amerikang ganyan, yung mga 12 years old na lalaki, no? Oo. Nagpapasibak yung teacher ng babae. Ano Pero yan ang hindi ko alam yung part na yan. Maraming ganyan sa Amerika. Nakukulong yung babae. Wow. Tapos yung comment section, matatawa ka. Diba, nakulong yung babaeng teacher. Parang 14-year-old yung lalaki. Tapos yung comment section, mga lalaki nagko-comment, tangin, hindi ako naniniwala biktima yan. Parang ganun yung parang ito lang yung biktima na aaperang ko. Tapos yung ibang comment, siguro pagpasok niya sa school, lahat sumakit yung kamay niya sa kaka-high five ng lahat. Kasi ang gaganda pa nung teacher, no? Saka alam mo naman fetish ng mga batang lalaki nung high school, parang pascore ka sa teacher mo ng bata ka, parang ganun Pero na maganda. kasi syempre, hindi ako nag-dive dyan sa part na yan. Paano kaya masisira ang bata kung batang lalaki na nakipag-sex sa teacher? Ma-addict siya? Kasi dahil hindi pa siya responsable, ma-addict siya sa sensation na nakuha niya? Pwede kasing dahil, yun nga, nakasex niya, di ba? In that case, nakasex niya yung babae na mas matanda sa kanya. Naramdaman niya yung sarap doon. Now, yung sarap kasi ng sex, bata ka pa, extreme yun eh. Yun lang ang alam mo, tapos knowing, pag bata ka pa, sex ang gusto mo talagang mangyari. Sex, tapos ang sarap ng sex, dagdag mo pa yun. Hahanap-hanapin niya ngayon yun, pre. Na pwedeng, yun nga, makasira. Delikado. Na pwedeng Hindi makalid sa mali. maging makalid sa mali dahil hanapin niya rin sa mga kasing edad niyang batang babae, which is, para sa akin, mali talaga. Yun ang tingnan mo. Pag ina-assume nila lagi pagka-grooming, lalaki lang gumagawa. Yun ang grooming, pre. Yun ang predatory. Kasi kinakantot lang nila eh. Hindi naman nila jujuwain talaga yung bata eh. Kinakantot lang ng mga teacher eh. Gusto, kasi fetish nila eh. Putang na, binaliktad pa tayo ng mga gago, no? Diba? Tayo pa yung mali. Sila nga yung gumagawa nun. Oo, gago eh. Ang take ko naman doon sa ganong sitwasyon, pwedeng pangit siya konti dahil bata pa yung lalaki, possible mabuntis yung teacher, tapos di naman niya sobrang napag-isipan yung desisyon na yun. Tama. Kasi nga hindi pa siya sobrang mature, unlike 21-year-old na lalaki, diba? At least, pwede nang makulong, nasa kanya na yung consequences ng bawat desisyon niya, alam mo yun. So para sa akin, unfair doon sa batang lalaki. Oo, tama. Kasi, paano mabuntis niya to? Di instant pamilya na, hindi naman niya sobrang napag-isipan pa to. Kasi nga yung utak niya hindi pa fully developed. So unfair din sa kanya. Pero kung sa traumatized wise, hindi ko sure kung traumang matatawag yun. Basta babae Oo. Hindi, kung may tatay siya, definitely hindi siya matutrauma. Yung tatay niya mag-guide sa That's kanya. my son! Yeah. Pak! Yeah. Apir siya nun na. Pero going back, yun nga, kahit bata ako, hindi ko nakikitang image yun. Kasi, meron na naglalaro sa utak ko na, putang ina, arte lang to eh. Tsaka actually, nakikita ko nga sila kapag... So, nakikita ko na ang buhay nito mga artistang gwapong lalaki na to ay mall show, mga ganun.
So kung titignan mo, hindi naman siya lifestyle ng matikas na lalaki talaga eh. So, nasaan yung totoong challenge sa pinagdadaanan nitong tao na to? 'Di ba? Kaya ako nandito sa anti-support. Hindi ko pinangarap na maging talaga. Na maging... Maging malariko yan. Yan, hindi ko gusto. Sino sinasabi nilang madalas kamukha mo? Napansin mo. Oh, actually, totoo. kaya Hindi, pala nagbabasa lang ako sa line Pero nga, pre, wig mo nga. Oo, niliriko yan nila. Lapit ka nga sa camera dun para makita ng mga Ayan haters when, lang ina, Rico yan. Ano ba yung kanta nila nun? Got to believe. Got to believe in magic. Ayun, Kala ko- Rico yan, no? Sabi nung isa dyan, tangina, anong Rico yung popping for bird dyan? Paano pag sinabi ni Claudine sa'yo? Claudine Barreto. Ngayon? Oo, ngayon. Hindi na, ngayon? uy! Ba't yung ngayon mo andin? Wala na. Crazy yun, pre. Gogo. Gago. Hindi na. Ano, bakit? Ha? Sa gawin ba? Ay, ni Claudine Barreto dati. Ay, oo. Oo, Pwede. pero, hindi, fa-fuck ko lang kasi siraulo siya eh. Hindi, yung dating version niya, yung dalaga pa eh. Uy, malamang siraulo siya nun. Siraulo naman siya nun eh. Gago, totoo ba? Kung magkaedad kami nung time na yun. Ito na ang edad ko. Tapos yung batang Claudine. Kaya ko pa yun. Batang Claudine. Tapos ito ngayon. Baka naging maayos. Yung bata, yung legal age na yun. Legal Mamaya, age. ina naman nila yun eh. Ina nyo. Pag sinabi yung bata, hindi yung bata, yung pa siya. Ano yun? Young adult. Young Young adult. adult, oo. Got to believe in magic. So, ako, yung perspective kong ganun sa lalaki, na hindi naman kailangan pagwapo at sobrang vain, napatunayan ngayon napatunayan sa buhay natin ngayon, na tama eh. Tangina tol, yung mga astigin talaga na lalaki, hindi naman gopings talaga tol. Pansin Hindi ko. talaga. Dwayne Johnson, di ba? Paborito kong artista yan, pare. Tama ka nung sinabi mo nga yung kanina, napa-enumerate nga ako, sino ba yung mga ganito? Mayroong gwapong may tikas din. Bihira. Oo. Pero kung pipili ka ng pinaka-model mo ng matikas talaga, tama ka, bihira. Vito. Sa Godfather, The Godfather, gwapo ba si Vito? Yung mafia? Godfather, di naman eh. Yung anak ni Vito, si Michael Corleone, hindi naman sobrang gwaping. Maliit nga si Michael eh. 5'5" lang si Michael. Nami-mixed up kasi natin minsan eh. Sa TV kasi, ang sikat dun sa TV, ang pogi talaga dun sa TV, yung gusto nilang feminine talaga. Feminine, attractive sa feminine talaga yun. Feminine standard of pogi. Kasi syempre, sino bang mauuto nila? Syempre, mga feminine, mga babae lang din naman eh. Ang manonood ng TV, puro babae lang din. Kaya madalas yan yun, mga feminine na lalaki rin ng pogi. Pero sa atin, iba naman. Iba. For example na lang, panot pa nga si Jason Statham. Ang angas kaya Oo. Pero di mo na napansin yung pagkapanot niya, tol. Wala. puro mo, ang angas nga nung gago na yun. Oh, idol din yan. Idol. Pero tignan mo pa yung Supporter. jowa nun, pre. Ay, mo jowa nun, Victoria's Secret yun eh. Jowa ni Jason Statham. Chikas, pre. Glamorous yung itsura, blonde na, sexy na, iba rin. Pero hindi gwaping si Jason. Hindi gopings. Pero barako yung mukha. Maangas siya, hindi siya gopings maangas. Sila Philip Salvador, di naman din gwaping sa... Pero daming chicks nung mga yun. Naangas sila Si eh. Big Soto. Soto. Daming chicks. More on talaga, ang attractive na masculine talaga. More on energy nga siya eh. Energy, yeah. Actually, hindi siya... Kaya yung face card, putang ina. Oo. Walang pakialam yung tao Bading dyan. lang ang mga- Bading lang ang nag-appreciate yan. Bading ang may gusto niyan. Tsaka bading din ang gumagawang pangtira. Tungin yung decline yung face card. Tang ina mo. Pag nakipagsuntukan ako, hindi ko naman kailangan maging gwapo eh. Di ba? Oo. Ito nga masarap na dyan eh. Ako, masarap na pang-angas talaga yung ganun eh. Na kung believe ka sa lakas mo bilang lalaki. Halimbawa, nandyan yung babae. Pinagmamalakihan ka niyan na may bago na ako. Basta something na ganun. Parang iniinis ka niya ng may bago na ako. Alam mo, masarap lang sabihin. Tangina, kahit sino dyan sa phone book mo, sigurado naman akong walang papalag na suntukan sa akin dyan. So, hindi ako tatablan ng mga ganyan mo. So, saka na magbalaki sa akin yung mga nasa phone book na yan pag pumalag na sila sa akin ng suntukan. Yun eh. So, as a masculine man, yun yung magbibigay ng security sa'yo. Hindi dahil mananakit ka, hindi dahil manggugulo ka. Pero,
yun yung training mo sa sarili mo eh, 'di ba? Ikaw Lalaki ang pinag-uusapan kasi rito, Oo. di ba? Hindi naman talaga face card ang labanan natin talaga, pre. Kung hindi resources, physical. Yun talaga. I agree. Yun lang ang sa lalaki Kung hindi financial, physical strength at mental strength na rin. Walang-wala yung face card sa masculinity, pre. As in, walang-wala. Tignan mo nga, yung three P's of masculinity, Tignan mo, three P's of masculinity. Provide, procreate, face card. Face card. Letter P, no? Provide, procreate, protect. Yan ang three P's of masculinity. Wala namang sinabi dyan kung anong pogi kay, attractive kay. Hindi. Basta yun, tatlo na yun. Yun ang masculinity talaga. Ito, lalakas loob nyo, yung mga hindi gwapo dyan at pangit. Tandaan ninyo, yung mga maaangas na napapanood natin at mga iniidolo natin, hindi sila gwapo. Kahit doon na lang sa Korean, yung paborito kong actor doon na action star, pare si Ma Dong-suk, yung mataba sa Roundup, Oo. na malaki. Malaki. At sabi mo, hindi siya gwapings, pero maaangasan ka sa kanya, di Pasok ba? pa nga sa Hollywood yun. Napasok sa Sa Hollywood siya, doon sa Celestial, di ba? Siya yung brawler doon, di ba? So, madaming mga action star na hindi naman gwapings, pre. So, kahit hindi ka gwapings, may mga mayayaman din, di ba, na hindi naman gwapings, pero ang bad boy tignan. Talaga. So, kahit hindi ka gwapings, okay lang yan. Basta yung energy mo, yung attitude mo, yung the way kung paano mo bitbitin yung sarili mo, dalhin mo yan. No, nga pala, marami nagsasabi na alpha male, masculine daw tayo. Bakit daw ang daldal natin? Ba't daw tayo putang ina podcast to. Nabasa ko lang na anti-support clips na iba ka lang, no? Masculine ba yan? Putang ina ang dadaldal sabi. Sabi ni anti-support, putang ina mo. Lang magtitigan yan sila dyan. Podcast yan eh. podcast to. Bobo talagang yan. Wala. Wala, ano yun? Napanood yun ng normies, NPC. Napanood niya yun. Akala niya matalino na siya nun. Sasalita, puro daldal. Patangin na podcast to, pre. Wala kwenta. Walang kwentang comment. Pakyo ka. So, ito na nga. Teka lang, meron pa akong sige, last sige. na lang, last. Go, Tingin ko go, go, go. importante kasi to eh. Ano to eh, in connection sa pagiging masculine nga eh. Na, yung pinagkukwentuhan natin kanina, na 30s, papunta ka nga sa peak ng, peak ng energy mo. So, yung mga na-meet ko sa circle ko, at malamang dito kasi marami talaga dito. Yun nga, na pag nag-30s ka, nasa peak ka ng energy mo, hindi yan yung panahon para mag-back down ka na parang bahala na, binabahala mo na yung buhay mo, bahala na. Kaya tinan mo, anong itsura nila ngayon? Meron na 30s ka, kumikita ka na ng maganda, malakas pa yung katawan mo. Ito pa yung panahon na ayaw mo nang i-fix yung mga problema sa family mo. Ayaw mo nang mag-ambag para maayos yung mga problema sa family mo. Napaka-feminine yun. Napaka-supot nun. 30s, dahil nandyan yung lakas mo, yan yung lalo kang... Prime mo dapat yan, 30s. Prime mo, lalo kang pupush. Eto na, ang haba ng setup sorry. Pero bigla ko na naalala eh. Kasi may nangyari nga, eto, mga totoong nangyari sa past ko, na dahil ramdam ko yung lakas ko, I acted on it, in-apply ko, meron akong mga nakaaway, kahit kaibigan. Tapos in the process, nung nakaaway ko sila, sinasabi ko dito, inaamin ko kanina sa kanya na, in the process, napa-question din talaga ako na ang metaphor, ang analogy ko magagamit, parang sa boxing, pag sinuntok mo siya ng malakas, parang, puta, napalakas ata yung suntok ko So, sa ginagawa kong pagpupush nung paniniwala ko, meron ako naramdaman na gano'n sa mga kaibigan ko na, puta, parang napasobra nga ata, mali nga ata talaga ako, mali ako. Pero lumipas na yung panahon, nagkaroon na ng outcome yung mga bagay-bagay, tangina, tama pala. Tama ako. Tama tayo. Itong pagiging matalim natin na to, in the process, may sakit talaga. In the process, mapapa-question din tayo. Or baka ako lang yun. In the process, napaka-question ako na masyado ko nga ata talaga siyang nasaktan Meron talagang ganun na tumakbo sa utak ko. Lumipas na yung panahon, nagbunga na yung mga ginawa namin. O palugi na yung mga yun. Palugi yung buhay. Ang pangit ng health,
Malamang sa malamang yung mga ako pinaka Bonjing. ito, marami na naman maiinis sa akin. Malamang sa malamang. Sa mga kaibigan ko nila, ako pinakamalakas dun eh. Talaga naman eh. Talaga. Pero, kung mapapanood nyo to, kasi dahil mga dati ko silang kaibigan, malamang nanonood sila. Hindi ko to sinasabi para i-degrade kayo Hindi, kasama yon. Kasama ba yun? Okay lang yun. Oh, siya na nagsabi. Lalaki tayo. Hinayaan nyo naman yung sarili ninyo na i-degrade kayo eh. Di ba? Hinayaan mo yung sarili mo maging mahina. Hinayaan mo yung sarili mo na tignan ka namin na nasa baba. So, bakit kita aawatin para i-degrade sila? Eh kung yun yung pwede makapag-motivate sa'yo para umangat ka. Yeah. Kasi pre, pag ang ano nito, Kasi kung mas malakas ka kay Ching, gaganyanin ka ba? oo nga, matatakot ako eh. Matatakot ako. Kasi Oo, wala bakit ka pre. magsusorry sa mga ganyan? Hindi. Weak is weak. Tangina, ano ba ginagawa sa weak? Kinakain lang yan eh. Kung hindi man ikaw ang mandarag yan, dadaragin din ang buhay yan. Oo nga, no? It is Tama. what it is. Pasalamat ka nga. Ako pang kaibigan mo ang gumawa sa'yo niyan. Yeah, it is Diba? what it is. Ako, I don't give a shit sa mga weak na tao eh. Pagka weak ka, liabilities ka sa bilog ko eh. Yan yun. Kaya ayoko maglagay ng weak sa hanay ko, pare. It's either tatry do rin ako ng putang inang yan or lolokohin ako pag sisinungalingan ako. Pagkakalulu ako, ano bang ginawa ni Judas na weak? Weak siya eh. Wala siyang, mahina yung foundation ni Weak Judas. foundation niya, weak ng faith niya, weak ng pagpamahal niya sa kaibigan. Weak lahat siya eh. So ano bang ginagawa ng weak sa lineup ninyo, pare? Snake. Ulupong lang. So parang ang nangyari sa akin, sa'yo, or sa'yo rin, kung ano man sa ano. Eh di ba weak lahat ng bumubullshit sa buhay natin? Kumbaga, ano lang, nag-respond lang tayo ng tama. Weak kayo, dyan kayo. Bago nyo pa ako try do rin. At papatay ko kayo sa galit. Alright. So, Katulad nga ni Sige. Judas, pre, di ba? Example mo kanina. O yun, talagang, hindi, doon pa lang isang greatest example yun ng hindi mo pwedeng isama ang weak sa circle mo. Totoo. Dahil nga, magiging, one way or another, magiging ulupong talaga sila sa'yo eh. Magiging ahas talaga sila sa'yo, pre. Dahil, Actually. di ba? isipin mo, so, hindi, kung... Kaya nga pala, sorry, napatay ko yung camera kasi nag-overheat. So, kinontinue namin. So, kung pagdating kay Judas nga, kung tutuusin, nung panahon ni Judas at ni, Kristo, doon, tindig na si Kristo yan Diba? I assume, nung mga panahon ni Judas, tindig na si Kristo yan. Pero putang, inauwi na lang niya pa rin. So, ganun talaga kasama ang maglagay ng weak sa mo. Ang dami nang miracles na pinakita ni Jesus dun eh. Nag-doubt pa rin siya. Puta, Tapos si Jesus, inislock niya pa. yung bulag nakakita. Yung ibang mga may kapansanan ginamot. Yung yung tinapay at isda, pinadami niya. Pinadami niya, dami nakakain. Bandang huli, yung weak na lalaki, tinrider pa rin siya. Oo nga, so, Si Jesus na yun Mahina. Ikaw pa kaya na simpleng mamamayan ka lang. Isipin mo, di ka tatraidorin yan. Kaya huwag ka maglagay ng weak, mataba, na may pangit na asawa at walang pakialam sa grow. Tangina layuan mo yung ganyan, pre. basta, Hindi, joke lang yung sa pangit na asawa. Okay lang yung babae niya basta mabait at nakakatulong. Joke lang yan. Oo, pre. Pero mataba siya, walang grow, walang planong mag-angat ng level sa buhay. Layuan mo yung buwaka ng inang yan. kaya mga hayop kayo. Ako, muntik pa akong maniwala dyan sa mga yan, sa pagbibigay ng consideration sa kanila. Mga weak na tao. Oo, sa pagbibigay ng consideration sa mga weak na tao, muntik pa akong maniwala sa inyo. Tangina, lumipas yung panahon, napatunayan na tama. Ang kukulit nyo no? Ang mga weak na tao, tol, pag once na sinisimulan mo magpalakas ng katawan, Yan. uumpisahin ka nilang kondenahin, pare. Umpisahin ka nilang hanapan ng kahinaan. Kasi gusto nila, same level weak lang kayo. Kaya doon ka makakarinig pag nag-gym ka, nag-boxing ka, tangin mo, pag binaril ka, patay ka. Yan, number one yan. Sa kanila yun. Lagi nilang example yan. Sa Pag kanila binaril ka, or pagka nabangga ka, patay ka kagad. Laging ganyan mga komento. Kasi nga weak siya, kailangan niya iasa yung strength niya sa baril. Real talk lang ha, pag malaki katawan mo, hindi ka basta-basta mamamatay sa bangga, pre.
Magsusurvive ka doon. Pagpayat ka, mataba ka, yun, patay ka talaga. Kaya lumalabas dun sa halimbawa na yun, pati nga sa sagasa, yung laki ng katawan mo, magliligtas sa'yo eh. May video nga, di ba? Nag-sinend ko sa'yo. Malaki katawan niya, pre. Real talk na. Nakita sa CCTV. Malaki katawan niya, yung nagmumotor, payat na maliit. Nabangga niya yung malaking katawan, natumba pa yung nagmumotor. Parang yung itsura ng lalaki, parang, ano yung tumama sa akin? Ganun lang eh. Di ba? Hindi totoo. So, ikaw, bonjing ka na nga, bugok ka pa, ulupong ka pa, ang dami mong downside. Tsaka yung heart attack na lang, baka doon pa lang, di ka na kailangan barilin. Mahirapan ka doon. Tapos na ano. Pero mo kailangan, doon pa nga lang, kailangan mo pa akong barilin. Ibig sabihin talagang malakas ako. Tsaka hindi, tatapatan ko ng talim sa talim yung sinasabi na yan na workout ka, boxing ka, pag binaril ka naman, patay ka rin. Eh, may baril din ako eh. Tangina, nagpa-practice ako, tangina, baka maunahan pa kitang bumunot. Paano yun? Tangina May mo. baril na siya, maganda pa katawan niya, ikaw, bonjing ka, may baril ka lang. Yun lang yun. Yun lang ang lamang mo. At ngayon, pupunta na tayo sa YouTube, no? Dito sa bagong video natin na in-upload today, na kung saan may title na Paano iwasan ng ex mo sa trabaho. Ito, may bagong comment ulit dito si Pojak 5718. Jack. Kahaba to Sabi niya, hello, straight to the point question lang po. Number 1, if generally speaking, gusto ng mga lalaki sa virgin at inexperience, at least sa sex, pero bakit? May mga lalaking maraming ayaw din sa work that comes with being someone inexperienced. Ha? Hindi ko makita Sa relation. ulitin ko. Sabi niya, number 1, if generally speaking, gusto ng mga lalaki sa virgin at inexperienced na babae, why is that maraming lalaki din ang ayaw sa work that comes with being someone inexperienced? Pinag-relate niya yung dalawang bagay na magkahiwalay eh. Kaya nga. Sex-related at saka relationship. Oh, Pinagdikit niya. hindi, tsaka ang pagkakaintindi ko sa work na sinasabi niya, applicable yun para sa lalaki. Sa lalaki yun. So, ang ibig mong hindi siya konektado kaya Hindi mo kami talaga. ginugulo. Pero, merong tama, pero yung conflation mo ay mali. Kasi ganito kung bakit maraming lalaki ang ayaw, tinatamad, mahina nga na i-pursue yung sa work nga, yung experience at palakasin, yun nga, kasi weakness nga. Kaya nga, sinasabi namin na huwag kang maging weak. Yun yung mga lalaki nagiging ganun. At ako sa totoo lang babae, hindi ko naman nire-require na maging ganun Na kung ano yung hirap nga na binibigay sa lalaki, hindi ko yun ine-expect na dapat gawin sa babae. So, walang kinalaman yun sa babaeng virgin, sa babaeng, medyo inosente. Okay. Oh. At, Pero sagutin natin yun para Sige. magkaroon lang siya ng sagot. Bakit mas gusto nga ng lalaki ang as much as possible virgin? Well, lagi naman na natin pinag-uusapan less crazy. In short lang, less crazy. Kasi syempre, ang babae nga, kaya nga natin kino-correlate ang body count nila mas mataas in terms of craziness nila. Kasi nga, bakit nga ba ibinibigay ng babae yung pussy nila? Kanino nila ino-open yan? Doon sa potential na magiging partner nila. Meaning, may pagmamahal na sila doon. Now, pag ang babae, binigay na yung, kumbaga, yung price niya doon sa potential magiging partner niya, at na-break yun, kumbaga, na-heartbreak siya, naputol yung pangarap niya para doon sa lalaki, heartbreak, craziness. At times 2, times 3, times 4 mo pa yan dahil sa mga body count niya, craziness na yun. Kaya hanggat as much as possible nga lang, at least kahit pa paano, low to no body count. Yun na yun. Yun lang yun actually. Hindi na kailangan palaliman pa. Also, Pojak, yung virginity o pempem, sobrang layo niya sa pagiging competent ng tao sa work. Sobrang hindi sila correlated. Parang layo na. so, ginawa na. hindi kaya maaano natin dito. Siguro, ang iniisip niya, dapat equal. Dapat equal. Na, kung ang babae inosente, dapat ang lalaki inosente din. Pero hindi yan tinuturo namin dito. Ang babae inosente yan, lalaki maraming experience. Yun siya. Kasi, dapat. At hindi namin inimbento yun kahit siyensya, papatunayan yun na ang mga nagtatrive na pamilya, ang head of the family ay malakas na lalaki. Di ba? At sinusuportahan lang siya ng feminine na babae.
Sabi kasi niya dito sa tanong niya, parang gusto natin lagi yung virgin at inexperienced na babae, pero pagkadating sa work, ayaw natin sa taong walang experience. Magkaiba po kasi talaga Magkaiba ang yun. work at magkaiba ang pempem. Magkaiba yun. Ang pempem kasi, pag inexperience ang babae, less trauma. It comes with less trauma at mas submissive sila, napatunayan na yan biologically. And sa work, kapag experienced yung tao, mas competent na gawin yung job at ma-job done. So magkaiba talaga ang Magkaiba yun. pasok ng embutido sa pempem Ang gulo nun. at pagpasok mo sa trabaho. Sobrang magkalayo po yun. Sana, Magkaibang usapan yun, pre. Ang gulo mo. di ko alam paano mo nakuha yung ganong question. Nakuha Pero, yung question na yun. number 2, Sumakit ulo. I get po that women are emotional, but that comes from hormones generally. Totoo naman. How our bodies are constructed differently in biological sense. What do you think of men's emotion parehas ng aggression, anger, and internal rage na nag-show through violence o ibang forms of abuse? Ano po advice nyo sa younger men in our generation kung paano nila mareregulate ang emotion nila? Not to the point of numbing or suppression, but proper at healthy way na hindi maglilid sa pananakit, physically or emotionally. Marami na kaming videos about dyan sa Saglitan nyo na lang, sa isang papel. videos paano ma-control yung aggression ng isang lalaki. Pero ano yung muna yung isa niyang point, di ba? Kasi hindi namin ibig sabihin pag pino-point out namin na babae ay emotional is ibig sabihin na namin ito masama ang pagiging emotional ng babae. Well, hindi pwedeng maging masama yun kasi nga nature yun. Sinasabi namin yung emotional ng babae para sa mga lalaki para malaman nila how to handle that, how to interact with women. Hindi namin sinasabi na ay, emotional yung babae, masama yan. Para naman namin sinabi na, ay, masama yan, may suso ka. Hindi eh. Yung suso mo, pati emotion mo, magkasama yan. Nature nyo yan na hindi namin pwedeng sabihing masama. Again, sinasabi namin yun para malaman namin kung paano kayo kakausapin. Yun na yun. So, mabilis lang. Healthy way. Di ba? Ang aggression ng lalaki, dala yan ng testosterone. Di ba? Pag nag-uumapaw yung testosterone ng isang lalaki, will lead to aggression. Now, paano nga dapat gawin ng isang lalaki para magamit niya yung testosterone niya? Kaya nga lagi nating sinasabi, pag lalaki ka, required na, kung hindi mag-workout, pumasok ka sa sports para nagagamit mo yung testosterone mo at doon mo na ilalabas yung aggression mo in sports, in lifting weights. 'Di ba? Yun na short answer na yun. Nabaliktad na yung lifting weights, sige, waiting lift. Waiting lift na eh. Kaya sa Java Rice ng Bacolod yan eh. Bacolod din na. Pero yun na yun short na. na yun. Tama yun. So yung number 2 question niya is paano daw masasurprise yung aggression na hindi nagdilid sa pananakit or healthy way? Yun nga. Dapat, kaya lang yung sinasabi dito, nire-require namin yung mga kalalakihan na as much as possible, pumasok ka sa sports. At least doon, sports yun, na ilalabas mo ng in healthy way yung aggression mo. May papalag sa'yo. Hindi yung sa babae mo inilalabas na, tangina, biruin mo, ka-relationship mo, gugulpihin mo. Doon ka sa pumapalag. At least doon, healthy way yun. Sports pa ang tawag doon, legal. Oh. Hindi sa ibahay na ilalabas. Yun, healthy way, di ba? Ikaw? Kasi once na mangyari yun, kalmado na yung lalaki, mas gagana na yung utak niya kaysa sa kamao niya para manakit ng kahit sino. Okay. Ito naman number 3, mabilisan lang ulit. Is being too tough, too masculine, disallow men to be soft and affectionate? Or depende lang po ba ito kung sino ang nasa receiving end? Teka lang. Too tough, disallow? Oo naman, syempre, di ba? Sabi niya, is being too tough, too masculine, disallow men to be soft and affectionate? Hindi kasi pwede. Oo. Yeah. Oo. Yeah, but Yung terminologies na sinasabi niya. Pero siguro sa pagkakaintindi ko, siguro ang ibig niya sabihin, pag sinabi nating masculine tayo, hindi na tayo magiging in touch sa mga emotions natin. Di ba? Agree ba kayo na yun? Pwede naman eh. pwede pre, pwede yun. You can be masculine and strong as rock emotionally. But Yeah. you can be still affectionate kung gugustuhin mo. Kasi nga, ikaw yung may control ng emotion mo. So, you can be affectionate sometimes if you want.
Pwede Yes. naman. Siguro ang naiisip kong mas magandang way na sagutin yan para sa kanila na kung masculine ka nga, so paano ka nagpapakita ng affection sa mga taong mahal mo? Ako, confident ako na masculine ako. Hindi mo ko makikita basta-basta nagbibigay ng affection kung kani-kanino lang. Ang affection ko, kaya hindi nyo makikita yan because wife ko lang ang nakakaalam nun. Siya na nakakaramdam nun at yung family ko. Love and affection, ramdam nila yon because they deserve it and nagme-make sense, family ko sila. Yun lang yun. Ang ayoko kasing makita ninyo Yan. na pinopromote ng ibang kalalakihan, susupot-supot sa internet, iiyak-iyak sa internet. Hindi masculine yun. Yun ang pangit nga na klase ng tao, yung ganun in general eh. Yun yung mataas na emotional intelligence. Mataas yung emotional intelligence kahit hindi ka usap yung mahal niya sa buhay. Ang lalaki, ang dapat lang makaramdam ng emotional niya is yung mahal niya, asawa niya, anak niya, nanay niya, tatay niya. Yun lang. Hindi walang karapatan yung internet na malaman yung pagiging emotional ng isang lalaki. Naalala ko tuloy yung mga lalaki na gagawa sila ng video sa internet na isi-set up nila yun sa best ng intellect nila na magmukha siyang umaantig ng puso ng ibang tao. Yung either iiyak siya, ilalabas niya yung emo nyo doon. Alam mo sa akin, sa tingin ko, pag ang lalaki ganun, putang ina, may saltik ka. Oo, di ba? May toyo. Oo, kasi palinaw sa akin na gusto niyang kumuha ng attention eh. Bakit sa ganyang paraan? Yeah. Yun may saltik, no? Kaya magandang niyan kilala niyo si Paul Olima sa TikTok. Marami siyang mga ganyan, yung mga pambasag ng mga ganyang content. Pinapakita niya yung itsura na kung halimbawa, ikaw yung lalaki na bibidyo ka diyan, pakita mo na umiiyak ka, tapos biglang papatay, tapos biglang kukunin niya na yung camera, niya, ngingiti-ngiti, na halatang kasyitan yung ginawa mo, di ba? Umiyak ka lang sa camera para makakita ka ng makakuha ka ng atensyon, di ba? Pinakita niya doon kung anong kabullshit yun yung senaryo na nakikita behind the camera pag ginawa mo yun. Tsaka isa pa na gusto kong malaman din ng mga kababaihan dyan na again, magkaiba yung genes na tumatakbo sa lalaki at babae. Meron kayong estrogen, meron kaming testosterone. In terms of showing affection, magkaiba talaga. Magkaiba talaga tayo ng way. Hindi nyo pwedeng i-expect din sa lalaki yung ginagawa ninyo sa mga husband and wife niyo. Kung mahilig kayong mag-hug, mahilig kayong magdaldal sa kanya, yun ang the way ninyo mag-express ng feelings. Iba sa lalaki. Iba talaga. Di namin pwedeng magawa yun. Hindi rin kami komportable gawin yun because sinasabi nga ng katawan namin na hindi nga dapat yun. Ang pag-express ng in a masculine way ng pagmamahal sa'yo, the fact na ginaganon kita sa kalsada, tinatabi kita sa akin, niyalayo kita doon sa mababangga ka, yun na yun eh. Isa yun. Oo. Protection yun eh. Ganun tayo mag-show ng love eh. Protection. The fact na titext kita, nasa ka na, muwi ka na rito, gabi na. Yun. Ganun mag-show ng sa damit mo, sinisita ka sa pananamit mo, ganun mag-show ng affection. Hindi talaga magkapareho. Hindi kami yung love, nag-away kami ng boss ko. Ganun ang babae mag-show eh. O, hindi kami ganun. Kailangan ninyong tanggapin yun. Magkaiba tayo ng way pag-show ng affection. Siguro yung sa akin, yung sa na lang parang pagpo-provide ng mga bagay-bagay. Punta dito, kape dito, kain doon. Siguro parang ganun na lang ako. Ganun naman talaga, pre. Siguro hug, kiss, yeah. Ganun. So sa akin nga, pag lalaki ka na gusto mo pang i-defend at gusto mo pang nakikita ng maraming kung sino-sinong tao na kung mag-iiyak-iyak ka o papansin lang yun. Ako Kahit pa rin pagbibideo ng affectionate yung dalawa tapos pag-upload, para sa akin parang papansin na wala sa ayos, no? Unless influencer ka, naintindihan ko. Nagbe-benefit ka dyan. Pero yung hindi ka naman influencer, parang ang gago. Kasi halimbawa ako, nag-I love you ako sa mama ko, may mga pamangkin akong maliliit, niyayakap ko yan palagi. So sige, siguro yun na yung kung bigay kong consideration sa softness na yan, yun na yung softness ko. Bakit? Sinong naka-receive nun? Oo, Pamilya niya lang ang Pamilya. maririnig, makikita nyo yan. At sila lang din ang may deserve ng pagmamahal ko. Hindi ko na kailangan pampakita sa social media na soft ako, putang ina. Tama. Ito, number 4. Men are built with strength to protect. Women are built with endurance for pain.
Ano sabi niya? Hence, being the receiver end up, magulo yung spelling niya, penetrative, bembang, and childbirth menstruation. Agree or disagree? Or just thought on this? I am female and very interested po ako sa thoughts niya about this. It's good to hear your opinion. Well, wag niyo na sagutin yung pangapat. Pero, Pojak, next time na gagawa ka ng question, make sure na wala kang babayas do sa question mo. Kaya gumugulo yung question mo kasi. Nagbabayas ka sa isang, tapos, magulo. Hindi mo napagsa-separate yung pagkakaiba ng dalawang bagay ng pagtingin ng lalaki saka sa pagtingin ng babae. For example, yung virginity na tanong mo kanina, dapat ang katumbas nun mayaman na lalaki. Kasi wala namang kwenta yung pagiging competent sa work sa virginity ng babae doesn't make any sense, di ba? O compare mo siya sa mayaman na lalaki, pwede pa. Kasi ganun yung tignan, mayaman na lalaki, ganun tignan ng babae yun versus sa virginity ng babae. Ganun tignan ng Tingin ng lalaki. lalaki doon. Yeah, totoo yun. Tama. Pabol pa kayo, go. Kasi actually, pre, si Pojak, kaya nga talagang, kaya ito yung importansya natin. Marami silang ganyan na naguguluhan, pre. Kaya pati pag-construct nila ng question. Baka dahil dito sa segment natin, maklaro natin. Oo. Kaya nga, Marami talaga sila niya na naguguluhan. Actually, hindi lang ikaw nag-iisa Pojak pagdating sa ganyan. Girl yan si Pojak. Hindi ko alam. female, sabi niya sa dulo. I'm female, very interested ako sa inyo, sa podcast ninyo. So, yun, makinig ka pa ng marami pang episode, maiintindihan mo yung pinupunto namin na magkaiba yung dalawang pinagbe-versus mo. Isang competent sa work or an experience sa trabaho, tapos an experience sa bembang. That's a two different subject. Yeah. Hindi siya... Pero ito lang tip ko, it's good na mayroong mga babaeng nanonood sa atin. Yeah. But what I suggest is maghanap kayo ng mga babaeng influencer that will teach you Sino ba? paano maging babae sa relationship. Mahirap maghanap niyan. Pero kasi dito kasi perspective to ng lalaki talaga. Okay? Mahihirapan talaga siya lalo na babae ka. Mahirapan ka talagang ilagay yung sarili mo sa lalaki. Pero naintindihan mo, maganda naman tong content namin para sa babae para magets niyo yung side ng lalaki. Pero on how to be a good female, a good woman sa isang relationship, Hindi, meron din. meron din tayong naman. segment na ganun. Meron din naman. But, mas maganda galing sa babae na alam na mayroong matagal ng relationship, submissive sa husband niya. Ewan ko kung meron. Ito may ganun. naisip- Dito na siya makinig, kung di siya maliligaw pa siya eh. Hindi, pero... Mamaya, ibang Wala kasi, no? Kaya nga, dito Hindi, ka na. sige, Wala para kasi. ano lang. Kayo na ba? I-correct nyo kung ano. Pero tingin ko kasi pwede to eh. First level lang naman initially, first level. Pwede kay Tony Gonzaga. Ayun, pwede. Pwede. First level, hindi ko sinabing yun na forever ang ano niya. Insight ni Tony Gonzaga, hindi Okay. insight ng mga So, ini-interview yun ang niya. may isasuggest mo. Oh, yan ang marirecommend ko. First level lang Kaya ibig ko sabihin, eventually, iibahin mo siya. Or dito ka na lang, kasi sa mga babae, validate nila yung feelings mo pero wala kang matututunan. Masakit lang talaga kami pakinggan pero... Mas safe ka sa amin kung tutusin. Oo, kasi yung mga babae nang validate ng feelings mo, tas oo nga, puro ka lang ganun, nabibrain rot ka lang. Sabi na sa studies, nakakabobo yung content na lagi lang silang binavalidate. Yun, totoo. Walang improvement, tapos sang-ayon lang sila ng sang-ayon, pre. So yun, Yung ganun flat eh. flat lang. No? Sa mga hindi pa member dyan na anti-support, mag-member na kayo, mag-membership na kayo para maangas din kayo sa comment section. May nakalagay kayong membership, anti-support family. Yeah, pare. So, don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos, Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang!